Pag-usapan natin tong kabit ni Marcos, ay kabit, itong Yusek ni Marcos, pambira. Kasi itong asta ni Claire, parang ano ha? Parang first lady ko makaasta. But anyway, sige, pag-usapan natin ito. Kayo munang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Ano po? Yun. So para sa kanya, wala akong karapatan, wala kang karapatan, kayong mga Pilipino, wala kayong karapatan mag-demand ng hair follicle test. Bakit? Itong rason niya. Ano ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang? O yan ko. So anong rason? Bakit magdi-demand kayo ng hair follicle test? Pinagbibintangan nyo ba si Marcos? Yan ang ano niya. Meron ba kayong binibintang kay Marcos? Bakit importante yung bintang para sa kanya? Na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Yun. Anong ibig sabihin ni Claire dito? Ginagamit niya yung nasa batas na ang burden of proof ay nandoon sa nagbibintang. Ginagamit yan sa mga criminal cases, especially sa criminal cases, na hindi mo pwedeng pagbintangan na, o pinatay mo si ganun. Hindi. Ikaw nagbibintang, ikaw magpatunay, ikaw magbigay ng ebidensya na pinatay ni ganito si ganito. Diba? Hindi pwedeng hihingan mo siya kasi yan ay self-incrimination. So hindi po pwede yan. Sa katunayan, even yung mga nakikisawsaw na dilaw na vlogger, lalo na yung isang vlogger na dating nasa mainstream media, yan ang rason niya. Grabe itong DDS na ito. Kung makapag-demand na mag-hair follicle. Ito, dilaw to ha. Dilawang tae ito. So, sorry po sa mga kumakain. Dilawang tae ito. Nakikisawsaw sa usapin dito. At itong dilaw na ito, galit to kay Marcos. And yet, ngayon pinagtatanggol. Bakit niyo hinihingi ng drug test si Marcos? Di ba? Ba't hindi kayo Sino ba kayo? Ididiman niyo ang presidente? Ba't hindi kayo magbigay ng ebidensya na siya ay gumagamit ng cocaine? Sino kayo para i-demand ng drug test? Sino daw kayo? Alam mo kung ano? Sino sila? Sila po ang taxpayers. Yang mga yan na sinasabihan mong mga dilaw ka at ikaw, Claire, na sinasabihan mo ang taong bayan na kayo ang magbigay ng ebidensya, hindi po yan ginagamit. Kasi yung punto mo ay ginagamit lang yan lalong-lalo na sa mga criminal cases. Pero bakit pinagda-drug test? Anong karapatan ipag-drug test si Marcos? Dahil responsibilidad ni Marcos ang taong bayan. He is the head of the state. Ikaw, gusto mo ba ang driver mo gumagamit? Paano kung may duda ka na ang driver mo gumagamit? Papadrug test mo, di ba? Ano, pwede bang sabihin sa'yo ng driver mo? Ma'am, ikaw ang magpatunay na gumagamit ako. Hindi ko kailangan magpa-drug test. Gusto mo ang nagdadrive sa anak mo kung may anak ka man? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang ano niya, family niya. Adik? Gusto mo ang kasambahay nyo? Adik? Gusto mo ang teacher ng anak mo? Adik? Hindi ko alam kung may apo. Gusto mo teacher ng apo mo? Adik? Di ba? Lalong-lalo na to presidente. Meron siyang responsibilidad sa iyo, sa akin, at sa taong bayan. Importante na mapatunayan niya na siya ay nasa magandang kalusugan. Lalong-lalo na ngayon, lumalala ang kanyang pagkangiwi, lumalala ang kanyang pagkaitim, lumalala ang kanyang pagka-bloated, lumalala ang kanyang yung kanyang eye bags. Hindi po natin pinagbibintangan si Marcos. At ngayon, sabog ang bunganga, nagdudugo ang gums. Hindi po sa pinagbibintangan natin si Marcos. Pero para matapos ng lahat ng ito, dapat siguro magpa-drug test na si Marcos. Bakit ba, Claire, iwas na iwas kayo sa drug test? Kung ito ang magbibigay ng kumpiyansa sa taong bayan.
kung ito ay magbibigay ng muli ng tiwala ng taong bayan kay BBM. Claire, bakit ba takot na takot yung amo mo sa drug test? Claire, bakit hindi mo kausapin yung boss mo nang matapos ng lahat ng ito kung ikaw ay merong pakialam sa taong bayan? Dahil, again, malaki na ang duda ng taong bayan. Malaki na ang distrust ng taong bayan kung si Marcos ay gumagamit or hindi. At kahit ipaliwanag mo ng ipaliwanag araw-araw about doon sa di umanong cocaine news ni Marcos, hindi mo masosolve yung problema na nawawalan na ang tiwala ang taong bayan na si Marcos ay gumagamit. Hindi ko sinasabi at hindi ko pinagbibintangan si Marcos na adik. Pero yan ang sinabi ni PRRD. Yan ang may lumabas pang video. At marami pang video di umanong lalabas. At maraming nagsasabi na siya ay gumagamit dahil yung mga senyales niya. So hindi mo masosolve yan ng pagtatanggol lang. Kung gusto mong masolusyonan tong problema na ito, humarap siya sa drug test. Sa katunayan, ako naniniwala. Dapat or ipapanawagan na ni Aimee ang drug test. Ako, malaki tiwala ko na gagawin ni Aimee yan. Sa takdang panahon, siguro near election, baka gawin ni Aimee yan. Bakit? Hindi niya nakukuha yung sagot sa Senado. Hindi nakikikooperate itong mga iniimbitahan niya sa Senado. At palagay ko, dapat lang na aminin ni Aimee kung totoo o hindi. Dapat magsalita na si Aimee about sa drug test na yan. Sa tunay na kalagayan ni BBM. Whether gumagamit siya or hindi. Kasi kung gumagamit si BBM, dapat i-advise niya na yung kapatid niya i-admit sa taong bayan. At bumitaw sa posisyon at magpagamot. Dahil hindi niya pwedeng ilagay sa alanganin ang ating bayan. Ngayon naman, kung sakaling sasabihin ni Aimee na hindi gumagamit ang kanyang kapatid, then we should tell her na dapat magpa-drug test yung kanyang kapatid. No? Dapat ako naniniwala manindigan na si Aimee. Hindi siya pwedeng tahimik patungkol dyan sa drug test na yan. Kung gusto niyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Marcos, kung gusto niyang maibalik ang tiwala sa kanya ng taong bayan, he should call out or she should speak about her brother. Kung adik or hindi adik. No, but please, Aimee, huwag kang nasa gitna at hindi ka magsasalita. Kung ikaw ay private citizen, it's okay. Natural, naiintindihan kita. Kapatid mo yan, ipagtatanggol mo yan. If I'm in your position, gagawin ko rin. Pero, kung ikaw ay opisyal at ikaw ay senador, walang kapatid. Ang inyong loyalty ay dapat nasa taong bayan. So, wag mong gayahin to si, na yung kanyang pagiging vlogger, nakalimutan niya ata na dapat siya ay nagbibigay ng tamang advice kay BBM. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan. Hindi naman gumagawa ng kwento at walang basihan. Ano sinasabi mong walang basihan? Hindi mo ba nakikita ang yuwi na si Marcos? Hindi mo ba nakikita dumudugo na yung gums? Okay, hindi ko sinasabi that is confirmation 100% that is cocaine news. Hindi ko sinasabing ganun. Ang sinasabi ko po is the possibility na pwede. Kasi the signs are there. Hindi mo nakikita, Claire? Hindi mo nakikita? Ulitin ko, hindi ko pinagbibintangan si Marcos. Pero dapat maipalawanag niya yan. Huwag mong sabihin na gumagawa ng kwento. Nakikita ng taong bayan yung mga signs Ano ka ba, Claire? Isang guni-guni para masira ang Pangulo? Guni-guni ba yung andyan na nga yung senyales? Totoo or hindi totoo? Hindi ganyan ang rason na magiging paraan
para maniwala ang taong bayan na siya ay hindi gumagamit ng cocaine. At walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang... Hindi po kaso ito. We are not talking about criminal case. We are talking about responsibility. Claire, huwag mong iligaw ang taong bayan. Alam mo yung sinasabi mo because you are a lawyer. Hindi po natin pinag-uusapan dito kaso. Tiwala ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibigay. Ngayon, hindi daw yun ang tamang logic. Ako, sinabi ko yung logic ko. Ngayon, sa tingin ninyo, sinong tamang logic? Yung logic ni Claire o yung logic ni Coach Oli? Hindi po ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Hindi po ako abogado. Hindi ako matalino katulad ni Claire. Ako lang po ay sa totoo. Kaya sa tingin ko, tama ako. Ang problema doon sa iba, matalino nga, wala naman sa totoo, kaya nagmumukhang sinungaling. Kaya nagmumukhang bobo. Kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo munang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa HER. Yung kapal ng mukha, no? Walang karapatan ng Pilipino. Walang karapatan ng taong bayan na mag-demand sa Pangulo. Tama ba si Claire? O mali? O pakilagay dyan sa comment section. Kayo na pong humusga.